May mga impormasyon na tila nagmumungkahi na si Donald Trump at ang kanyang anak na si Baron Trump ay mga time traveler. Nagsimula ang lahat ng ito kay Nikola Tesla. Nang pumanaw si Nikola Tesla noong 1943, may 80 kahon nito na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kanyang mga inimbentong teknolohiya. Partikular na rito ang kanyang mga impormasyon kung paano makabuo ng isang time machine. Kumilos agad ang gobyerno ng Estados Unidos upang makuha ang mga bagay na naiwan ni Nikola Tesla. Inatasan nila ang tiyuhin ni Donald Trump na si John Trump upang maging leader sa misyong ito, sapagkat silang dalawa ni Nikola Tesla ay matalik na magkaibigan. At dahil dito ay nakagawa ng time machine si John Trump gamit ang mga ideya ni Nikola Tesla. At sa mga hindi nakakaalam, may isang libro na naipublish noong 1893 na pinamagatang Baron Trump's Marvelous Underground Journey. At ito ay tungkol sa isang bata na nagngangalang Baron Trump na nakadiskubre ng isang portal o isang time machine at ito ay naglakbay sa nakaraan at sa hinaharap. At ang batang ito ay hindi lamang kapangalan ng anak ni Donald Trump sapagkat makikita rin na kamukhang-kamukha nito ang bata sa libro. At ang author ng librong ito ay may mga inilabas din na libro na pinamagatang The Travels and Adventure of Little Baron Trump at ang isa pang libro na pinamagatang The Last President. At sa mga hindi nakakaalam, may isang simbahan sa London na itinayo pa noong 15th century. At nakapagtatakang nakaukit sa simbahang ito ang ulo at mukha ni Donald Trump at ng kanyang anak na si Baron Trump. Bakit nga ba paiba-iba ang ugali ng Diyos sa mga kwento sa Biblia? Kung ikaw ay mahilig magbasa ng Biblia ay makikita mo sa mga kwento rito na tila ba minsan ang Diyos ay mabuti at minsan naman ay namamarusa ito at pumapatay ito ng mga tao. Noong panahon ni Noah, nagpadala ang Diyos ng matinding delubyo upang ubusin ang lahat ng mga tao sa mundo. At nang si Adan at Eva ay nakinig sa turo ng ahas, pinalayas ng Diyos ang mga ito sa paraiso. At kung pamilyar ka sa istorya ng Tore ng Babel, nagalit ang Diyos nang malaman nitong nagtayo ang mga tao ng isang tore. At dahil dito ay pinasabog ng Diyos ang isang rehiyon upang wasakin ang tore at maraming tao ang nasawi dahil sa pagsabog. At sa kwento naman ng Sodoma at Gomora, pinasabog ng Diyos ang mga syudad na ito sa Israel dahil sa kanyang galit. Iilan lamang ang mga ito sa mga kwento sa Biblia na kung saan makikitang ang Diyos ay napakalupit sa mga tao. Sa mga hindi nakakaalam, ang malaking bahagi ng Book of Genesis ay nagmula sa mga Sumerian clay tablets. At ang mga kwento sa Biblia ay tungkol sa mga kwento ng mga Diyos ng mga sinaunang tao na tinatawag na mga Anunnaki. Pinagsama-sama ng mga Hebrew ang mga kwento ng bawat Diyos na Anunnaki upang mabuo ang malaking bahagi ng Biblia. Ngunit isang Diyos lamang ang ipinakilala ng mga Hebrew nang buuin ng mga ito ang Biblia. At ito ay tinatawag na monotheistic religion. Ito ang dahilan kung bakit iba-iba ang karakter o ugali ng Diyos na mapapansin sa mga kwento sa Biblia. Sapagkat ang pinagmulan ng mga ito ay ang kasaysayan ng mga Anunnaki. Paano kung malaman mo na may isang syudad noong unang panahon na may kakayahang lumipad? Ito ay ang syudad na tinatawag na Atlantis. Ang Atlantis ay hindi isang kontinente na naglaho sa daigdig. Bagkus ito ay isang syudad na may kakayahang lumipad o lumutang sa himpapawid. May mga sinaunang kasulatan na itinago sa publiko na nagpapatunay tungkol dito. Noong pinakaunang panahon, ang syudad ng Atlantis ay nakalutang sa ibabaw ng daigdig. Ang mga taga-Atlantis ay gumagamit ng isang makapangyarihang teknolohiya na nagtataglay ng isang misteryosong energy source. At ito ang siyang nagbibigay ng napakalakas na enerhiya sa buong syudad ng Atlantis. Ang pinagkukunan nila ng enerhiyang ito ay gumagana sa paraang hindi kayang unawain ng sangkatauhan. At sa mga hindi nakakaalam, sa gitnang bahagi ng syudad ng Atlantis ay mayroong isang makapangyarihang kristal. At ito ay ang tinatawag na Firestone. At ang kristal na ito ay ipinagkaloob sa kanila ng mga Anunnaki. At dahil sa makapangyarihang kristal na ito, nagkaroon ng kakayahan ng mga taga-Atlantis na manipulahin ang gravity at energy. Ito ay isang uri ng siyensya upang magawa ng mga ito na palutangin ang kanilang syudad. Ang teknolohiyang ito ay hindi lamang matatagpuan sa Atlantis, sapagkat ang mga katulad ng kristal na ito ay natagpuan rin sa mga piramid ng Egypt at sa mga sinaunang templo sa South America. Ang mga kristal na ito ay nakapwesto kung saan nakalinya ang mga ito sa mga konstelasyon ng mga bituin sa kalawakan. At dahil sa nagkaroon ng isang pagkakamali sa paggamit nila nito, nagkaroon ng power overload at nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanilang syudad na dahilan upang ang Atlantis ay bumagsak sa karagatan. Ito ang dahilan kung bakit may mga natagpuang istruktura at tila lumubog na syudad sa ilalim ng may mga nadiskubreng larawan ng 3 babae at tila ang mga ito ay hindi tumatanda. Ang mga larawan ng mga babaeng ito ay lumitaw sa iba't ibang panahon sa kasaysayan. At maging ang mga eksperto at mga investigador ay hindi maipaliwanag ang misteryo sa mga larawang ito. Ang unang larawan ay lumitaw noong 1890.
May isang babae na nagngangalang Eleanor Gray. Nakuna ng larawan ng babaeng ito sa isang protesta sa London. At noong 1922 ay lumitaw muli ang babaeng ito sa isang dyaryo sa New York City. Makalipas ang ilang dekada, muli na namang lumitaw ang babaeng ito sa Paris noong 1987. At nakapagtatakang walang nagbago sa itsura nito at maging ang kutis nito ay hindi nagbago. Natila ang babaeng ito ay hindi naaapektuhan ng oras at panahon. At ang pangyayaring ito tungkol kay Eleanor Gray ay katulad din ng nangyari sa dalawa pang babae. Si Amara Lopez naman ay namataan sa Espanya noong 1904 at namataan muli sa Mexico noong 1956 na walang kahit anong nagbago sa itsura nito. At si Yuki Nakamura naman ay namataan sa Japan noong 1877 at namataan muli sa Korea noong 1991 at wala rin kahit anong nagbago sa itsura nito. At may lumabas na isang classified document mula sa MI6 tungkol sa tatlong babaeng ito. Sinasabi sa dokumento na ang tatlong babaeng ito ay ang tinatawag na Guardians of the Veil. Nabuhay na ang mga ito simula pa noong unang panahon. At ang tanging misyon ng mga ito sa daigdig ay ang pigilan ng sangkatauhan na matuklasan ng isang bagay na kayang baguhin ang lahat patungkol sa buhay at kamatayan. May mga impormasyon na tila nagmumungkahi na si Donald Trump at ang kanyang anak na si Baron Trump ay mga time traveler. Nagsimula ang lahat ng ito kay Nikola Tesla. Nang pumanaw si Nikola Tesla noong 1943, may 80 kahon nito na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kanyang mga inimbentong teknolohiya. Partikular na rito ang kanyang mga impormasyon kung paano makabuo ng isang time machine. Kumilos agad ang gobyerno ng Estados Unidos upang makuha ang mga bagay na naiwan ni Nikola Tesla. Inatasan nila ang tiyuhin ni Donald Trump na si John Trump upang maging leader sa misyong ito, sapagkat silang dalawa ni Nikola Tesla ay matalik na magkaibigan. At dahil dito ay nakagawa ng time machine si John Trump gamit ang mga ideya ni Nikola Tesla. At sa mga hindi nakakaalam, may isang libro na naipublish noong 1893 na pinamagatang Baron Trump's Marvelous Underground Journey. At ito ay tungkol sa isang bata na nagngangalang Baron Trump na nakadiskubre ng isang portal o isang time machine at ito ay naglakbay sa nakaraan at sa hinaharap. At ang batang ito ay hindi lamang kapangalan ng anak ni Donald Trump sapagkat makikita rin na kamukhang-kamukha nito ang bata sa libro. At ang author ng librong ito ay may mga inilabas din na libro na pinamagatang The Travels and Adventure of Little Baron Trump at ang isa pang libro na pinamagatang The Last President. At sa mga hindi nakakaalam, may isang simbahan sa London na itinayo pa noong 15th century. At nakapagtatakang nakaukit sa simbahang ito ang ulo at mukha ni Donald Trump at ng kanyang anak na si Baron Trump.